matagal ko ng kaibigan namin. Really grateful na pinaulakan niyo kami na maging partnership na movie namin na Sagrada Luna. And hindi lang po sila manonood, kundi at least at the same time mananalo pa rin sila sa mga raffles na ipamimigay namin. So we thank you po sa inyong lahat at sana po supportahan niyo yung movie namin Sagrada Luna. Showing niyo po kami this coming July 24 nationwide. Ayan. Magandang hapon po sa inyo. Malaki pong karangalan ko na makasama kayo sa isang kwarto. National President, Sir, sa inyo po lahat. Nakakatuwa pong makita na ang Pinoy Play sa Philippine Entertainment at saka ang Eagles ay nagtutulungan. Hindi lang po para mapaganda yung pelikula, kundi para din po makatulong sa mga mamamayan, lalo na sa F1KD. Ito po yata yung programang first 1,000 days ng bata. Aalagaan po ng programang ito. So, bumili po kayo ng ticket, hindi lang po kayo makakapanood ng magandang pelikula at sisiguraduhin ko po naman sa inyo na may aral po kayo mapupulot sa pelikulang ito. Makakatulong po kayo sa maraming milyong-milyong mga bata. So, July 24 po, opening po ng Sagrada. By the way, yung ating project po, in-offer po namin to kay, unang-una po, nilapit po namin ito kay Vice President for Luzon. Tsaka nung way back 2 months ago, mga May, and then pumunta po ako kay Kuya JM na samahan ako kay NP para i-present po yung ating magandang project. Meron po akong magandang hangarin kasama ng aking 10 cast na magbigay ng donation sa proceeds po ng Watch and Win raffle promo ng Sagrada Luna. So, we decided, yung aming board ng company, ng production, na magbigay po kami ng 500,000 donations sa proceeds po ng ating raffle promo. So, we will award on July 18, 2024 during our raffle draw and red carpet premiere night. Thank you so much. July 18. So, by the way, si NP, nagpasalamat po ako na sa kanyang mga board of trustees na inaproban po yung aming nilapit. Kasama ko si Kuya JM, ang chairman po ng F1KD, na suportahan po o voluntarily yung aming project. So, yun po, palakpakan po ulit natin lahat po ng national officers. Voluntarily po, susuportahan po yung ating Watch and Win raffle promo po. Ang ganda po ng ating mga promo dito, meron po tayong 2 million worth of prizes. Meron po tayong mga negosyo pang kabuhayan, 3 pong food cart na ang halaga po nito ay nasa 175,000 pesos ang isa. So once na meron pong mga mapalad na mga kuya ate bunso na manalo, so they can claim their negosyo pang kabuhayan during our raffle draw on the premiere night sa July 18, 2024. Sabi nga kanina ni ating isa cast na si Kuya Simon, I learned that itong pelikulang ito ay it will also maraming mga aral na mapupulot. Secondly, ito ay magiging beneficial sa ating mga proyekto. At hindi naman siya ganun kahirap na i-market, and I think kumbaga affordable naman. At the same time, may mga raffle draws din na matatanggap ng mga manunood. And third, of course, tinatanggap namin ito kasi maganda yung agreement. Maganda po yung agreement between the TFOE and the production. Kaya na-encourage kami para na sa ganon, makakatulong ito sa aming proyekto, yung unang-una yung sa ating first 1,000 days collation program, All the Children, na ito yung magiging flagship project ng ating The Fraternal Order of Eagles Pilipinas. Para na po meron kaming background or idea, ano po ba yung
1KB program? That is in collaboration with the project of our government, the Anti-Malnourished Program, RA 1148, first 1,000 days coalition program, that this will be a continuous and sustainable project. So, ito nga, maganda nga ito dahil itong proyektong ito, magbibigay ng konting tulong para sa project na yan because hindi po ito yung one day lang na proyekto. This is a continuous and sustainable project. From 2 years old hanggang sa lumaki na siya, magiging scholar na siya ng Eagles. Kasi itong batang ito, yung magiging bagong henerasyon ng bansang Pilipinas natin. Yung hinahanap natin, yung totoong pagbabago ng bansang Pilipinas. At ang Agila, tuturuan namin ng tamang respeto, tamang disiplina, at tamang makitaan niya yung pagkakaisa ng mga Pilipino. Kaya ito yung maituturo namin sa kanya and to make sure that these children, pag lumaki siya ay matangkad, matalino, malusog para po sa bagong ng kanyang pamumuhay. At the same time, again, these children is the product of the Eagles and these children is the new generation of our country na tutulong para sa ikakaunlad ng ating bayan. Thank you, sir. We have a set of questions from Roberto. Yes, sir. Sir, ako po briefly lang. Paano po at saan start yung Eagles? Ba't po siya nabuo, yung Eagles? The Eagles was started way back June 22, 1979. This was created by a few coming from different organizations, Rotary, Kiwanis, so different organization. And they want yung kasi ano na sila ng hindi magandang organization. Kumbaga against sila sa mga graft and corruption practices. That's why naisip nila bakit hindi tayo magbuo ng isang organization na atin talaga locally. This is the first local organization na ganito siya kalaki. Sir, hindi kayo konektado dati doon sa ano niyo po yung Pugadlawi? Hindi po. Pero kasi dati parang ganyan, Pugadlawi. Opo, pero ito po ay na-create 1979, so anniversary po namin sa June 22, so you are also invited to join us, no? And the witness, yung aming celebration, our celebration for the 42nd, and we have also the 44th Assembly, nagaganapin din sa end of this month. Pero ang ano namin ang highlights talaga is on June 20 because that is our anniversary. Pero ulitin ko, this Eagle organization, the Fraternal Eagles, was created sa Aberdeen Court. Diyan po nila binuo yan. Diyan po nila binuo yung ano na yan. So from time to time, nagmi-meeting sila. But kaya nga sabi ko, my battle cry is like this. This organization is not just created by ordinary people. Ginamit po tayo ng Panginoong Diyos, yung mga nauna na naging Eagles, para po para po mabuo niya hanggang sa dumating po. I am the 38th national president right now. So sabi ko, this is a big challenge in my part kasi lumaki na siya. So, malaki po ang aming obligasyon bilang mga membro ng Agila because this is not just for our organization, but this is for our country, for our Filipino people, and of course, sa aming mga members and officers. Sir, sabi nyo nga po, ang gulo is labanan ng graft and corruption. Yes. Paano po? Part po yan. Nasa gobyerno po, part po yan. Pero graft and corruption, hindi po natin kakayanin na sa amin, in our organization alone, yun po ang ginagawa namin. Yun po yung ginagawa namin sa aming organization. Because during my time, before the election, my campaign period, during the campaign period, I have the 8-point agenda. Number 1 is the unity. Number 2 is the restructuring. Number 4 is transparency. So kailangan namin yan. So dito nga sa Agila, magsisimula ng lahat. Unity, respect, and discipline. Dito kami ang magiging ehemplo sa bansang Pilipinas para sa ikakaunlad ng ating bansa. Eh di ba po para po malabanan yung graft and corruption, dapat po mga public servant kayo? We are also a public servant. We are also that's why our goal is humanitarian services to include na also for us a public servant. Yun po yung
ano namin as a member of our organization. Tapos po, sabi niyo nga po, meron kayong scholarship para sa mga bata. Paano niyo po pinipili yung mga bibigyan niyo ng scholarship? Saan niyo po kinukuha yung mga bata? Mayroon po tayong mga may mga qualifications din tayo. Selected din po 'yan na kailangan siya talagang suportahan to be the scholar of. Kahit po taga saan siya? Yes po. So lalapit po sila sa inyo, tapos i-screen niyo kung karapat-dapat scholar. May mga Eagles po tayo different in our country. Different areas in our Luzon, Visayas at Mindanao tayo. Now, ang isang Eagles club or region natin, kuya pwede ba natin gawing scholars? But our regions, they have already their own initiative to have their scholars. Kahit hindi po dumadating sa national, they have already their initiative to have their scholars. Kaya yun po yung ginagawa ngayon ng ating organization. Kasi what we need right now is, sabi ko nga, first and foremost is to fight first the poverty problem of our country. Kasi sabi nga natin, saan ba nagsisimula ng ikakaganda ng at saan ba natututo ang bata? Example, ang isang bata, gutom. Walang pumasok sa eskwelahan. Do you think may papasok sa isip? That's why sinasabi ko nga minsan, why is there's a few people doesn't want to learn Filipino people? Di po ba? Bakit po kaya? So, yun yung battle cry namin as an Eagles. We will be the alliance of our government for the good governance, and of course for the betterment of our country and for our Filipino people. Yun po yung namin. Yun po yung gusto namin. Sir, gaano karami na po kayo sa buong Pilipinas? Actually, we are about millions, but of course hindi naman yan ma-perfect dahil siyempre in and out yan. But we have about active members, more than 400. Meron ba kayong parang focus na lugar kung nasaan kayo? No, nationwide po tayo. Luzon, Visayas, all over the world na tayo. Kumbaga, hindi na lang sa Pilipinas. Buong mundo na tayo. Actually, we have scheduled from Italy, Canada, kararating ko lang from Japan, Hong Kong, Singapore, Taiwan, sa Vietnam, meron na tayo all over the world. Sa Amerika, meron na tayo. So, kumbaga, hindi na lang sa Pilipinas. Ang tinitingnan natin dito is yung mga, sa ibang bansa, ang tinutulungan natin doon, yung mga distressed Filipino people. So, yung Agila, just like happened 3 weeks ago, yung mga distressed Filipino people sa Saudi, nag-initiate yung mga regions natin doon para tulungan sila. So, namigay sila ng mga food, may mga pera, pinamigay nila doon. Now, ngayon naman, katulad nito, nangyari ng Aghon, Typhoon Aghon, nagpadala po tayo ng more than 300 packs for relief goods sa Quezon. Now, we are preparing for Canlaon. Yeah. Yung Mount Canlaon eruption. So ngayon, yung mga tao natin ngayon, nagpiprepare na naman sila para lumipad doon, magbigay naman ng tulong sa mga kababayan natin na naapektuhan doon. So ganyan po yung natin, yan po yung ating mission. Kaya papasalamat kami dahil may mga ganyang mga opportunities na nagbibigay para makatulong para sa aming goal, para sa aming mission bilang mga Agila. Kay naman, kay Direk, pwedeng pakikwento nyo kung tungkol sa anong Sagrada Luna? Si Romel, no? Bali yung Sagrada Luna Mel is Sacred Moon kung i-English natin yan. Actually, this is ang storyline natin dito ay deception, love story, and women exploitation. So, kumbaga, ang moral lesson natin dito is sobrang babang-baba na yung pagkatao ng taon, yung babae. Pero pipilitin niyang talagang bumangon. Alexa, yes. Tapos, so para malabanan niya yung talagang mali na ginagawa lang sa kanya. So
So this is a very serious film, no? So ano to? Hindi lang ito parang makikita ninyo based on poster parang sexy ang dating. But this is a serious movie, no? This is a fiction film, pero meron ditong mga nakahalantulan na tinatakil dahil sa nangyayari na sa ating bayan, no? So, group of people na ginagamit, na naiimpluwensyahan, and then group of women, no, na naiimpluwensyahan din. So, ito po yung istorya ng Sagrada. So, love story, drama. Actually, it's a suspense. Suspense. May halong politika po. It's a matter na mali konti, na hindi naman nawawala sa lahat ng storyline yan. May konting nagpapatakbo, nagbibigay ng support, pero hindi nakasentro ang pelikula doon. Si Miss Lara, anong role mo doon sa film? Ang role ni Lara, gusto ko siya sumagot. Saka syempre yung ibang cast pa yung role niyo Yung po. role ko dito, actually nakalimutan ko na, joke lang. Hindi, ako ay isang ina, mapagmahal na Yan. ina, Ni Alexa. na, No. ko sabihin. Hindi, Alex, yes. Ano lang, para hindi mo preempt yung story mo. Yes, ako yung tumayong ina ni Alexa, pero talagang Meron talaga siyang isang anak. Meron talaga akong Okay. anak kung bakit ako nagkaroon ng parang mental disorder. Parang ganon. parang siya ng So, postpartum Parang depression. isa to sa mga naging challenging role para sa akin. Kasi ang hirap ng, hindi ko rin mukhang gagawin ko. Medyo mental, ano siya dito, mentally ill siya dito. Abangan na lang po nila kasi napakaganda nito. Taka talagang from Challenge. day one hanggang sa matapos yung movie namin, talagang pinaghirapan namin. Makikita mo dito yung, ito lang yung director na hindi nanimigaw. Si director lang. Napaka-cool. Napaka-cool. At ang isa pa dito is talagang, lahat kami is binigyan namin ng kumbaga there's a justification sa mga role na binigay sa amin. Talagang ginampanan namin yung role namin bawat isa. Na para mas mapaganda pa namin yung pelikula. Nagpa-sexy ka ba dito? Hindi. Kasi ang sexy mo doon. Diyan lang. Si Simon naman, ang role mo. Thank you, Romel. Ang karakter ko rito, isa ko siyempre, sa contrast type. Kontrabida ka dito. Isa ko sa manipulator. May kasangga kong isa para manipulator. Kaya, ginagamit namin parang laruan lang sa babahinan. Ginagamit nyo? Parang laruan laruan. sa kanila. Feeling namin kami yung haring lugar. So, Nag-enjoy ka. maganda yung pelikula. Mahirap lang i-default yung character ko kasi Kapre-em. lumabas na yung Mawala na Mas kasi. maganda kasi talaga kapag panoorin na lang nila. Sa tunay na buhay ba, Simon, naglaro ka na sa babae? Ay, nung ako po ay magkaasawa na sa asawa ko na tayo. Yun. Pero hindi ko po itatanggi nung ako'y binata. Yes, oo. Ako po'y pinaglaruan din. Yan ang gusto ko yun. Pinaglaruan. Gusto ko lang pong i-share din po sa inyo na doon po sa set namin, ito po sa Alabat Island sa Quezon. Medyo may kahirapan po ito. Walang wifi, ang Wala. kuryente, may limited yung oras, ang Hindi sa tubig. wifi yung ginagamit natin, di ba? Ang tubig galing sa bundok, walang heater. Kalawang So, po talaga yung water na pinag-dito namin. Ilang araw kayo? More than a week. More than a week. Tumagal kayo. Mga 10 days po kami. Kaya pag uwi ko, ang dami kong rashes talaga. Pero kahit na nasa ending na kami nung istorya, nung patapos na yung pelikula, hindi pa rin naninigaw yung director namin. So, coming back, sulit naman kami ron. Yes, yes. Walang stress yung shoot, lahat team player yung mga artista, kaya definitely magandang lumabas yung pelikula namin. Si Sir ba kasama? Board of Trustees ng Eagles. Okay. In addition Kasi pala, pwede kang character actor, Sir. May dating ang Wow. itsura mo. Oo, actually, no? in addition pala sa movie natin,
kompleto lahat, kompletos recados itong film na to. Yes. So meron, kung lahat ng recipe nandito sa movie na to, sino yung mahilig sa action, meron dito. Okay? Yung drama, meron dito. Oh, yes. Yung sinasabi niya na manipulator, meron dito. Tungkol sa ina na nagmamahal sa anak, meron din dito. It's a family matter, meron din dito. So yan po, kompleto. Kaya panoorin po nila. We have a last set of questions from Carissa. First of all, congrats on this collaboration. My question concerns how did this collaboration started? And what was the cause for bakit this was Gusto ko good afternoon sa inyo lahat. Actually, nagkasama na kami direct way back, siguro mga few years ago sa Isabela, doon kami nag-meet. And then, second time, dito na sa office ng ating Vice President for Luzon. Nagkakwentuhan at yun nga na kailangan pala natin, siyempre, bilang Eagle member din ng ating Kuya Director, napakahusay naman, kailangan din yan suporta ng Eagle members. Although nationwide naman ito papalabas, pero mas malakas ang pwersa kung lahat sana ng Agila na makakapanood dahil napakaganda lang po talaga ng movie. Same time, nagkatulungan na rin po kami dahil sa advocacy, of course, na pinaliwanag ko sa kanya, bilang Vice Chairman of First 1,000 Days, ang proceeds na bibigyan ng malaking tulong sa magiging parte sa lipunan, lalo na sa ina, sa batang dinadala. Talagang, at sabi nga niya, kung ito'y maging successful, marami pang mga darating na projects aside from Pinoy Flix, baka makita rin po ng movie industry na makakatulong tayo. By the way, natulungan po natin yung bawat isa. So doon yun, at kasi kami bilang Eagle member, meron kami yung tawag na Alalayang Agila, which is kailangan muna namin din tulungan ng kapwa namin Agila, like si Direct, si Ate Lara at mga ibang movie actors na Eagle. Siyempre, support namin sa kanila to para magtagumpay sila. Ang tagumpay kasi ng isa, tagumpay ng lahat yan. Yes. The next question, how did the story come? Was it a concept na way back? Oh, actually, it's 1 year before nagkaroon ng Senior Agila issue. Meron po, no? Yung before, Yes, meron Senior Agila sa Surigao. Yes, 1 year before nang nako-concept ko na itong film na ito. Actually, this film, last year pa namin ito na-shoot. So, ginawa namin ito October. So, ngayon po ay, ngayon pa lang ipapalabas, July. Kasi po, ang haba ng post-production po dito, sobrang hirap, no? Kasi sabi nga ni Sibon, sobrang hirap namin ginawa ito. Sobrang hirap din ang post-production namin. Kaya sobrang pasalamat kami. At yun nga, yung concept niya, yung storyline niya, habang ako ay isang media affairs ng PIDEA before, no? 2020, ako po ay naging media affairs ng Philippine Drug Enforcement Agency ng 2020 hanggang 2022, co-terminus with Director General Wilkins Villanueva. Umikot po ako ng buong Pilipinas. So since media affairs po, marami po akong ginagawang mga documentaries patungkol doon sa ahensya. Nakita ko yung mga, sa pag-ikot ko, ang daming mga iba't ibang mga senaryo, no? Lalo na sa Mindanao, sa Surigao, sa Tacloban, lahat, everything. So, nabuo ko yung konsepto. Sabi ko, parang pwede ako mag-fictionize. This is not antagonizing any group or whatever. This is a fiction story. Pero napakagandang pelikula. Hindi ako magbubuhat ng upuan because I'm a director. Panoorin na lang po nila. Sigurado ako, kaya namin ipalaban to. No? Kung meron lang kaming contact sa ibang festival, after the showing, we will put it in International Film Festival. Thank you po. Salamat. Si Mel po, ang daming contacts sa mga festival. Thank you so much po kayo. Salamat po sa inyo. Sir, ang issue po.